Pero kanina may nakausap ako, no? At ito po ay unimpeachable source na nalaman kung anong kwento talaga dito sa pag-aresto kay Jinggoy. Well, naraman nyo na sabi na nga ni Jinggoy na siya ay sinabihan na kung ikaw ililipat sa minorya, ikaw ay mawawalan ng kaso. Pero ang hindi nyo alam, ang nagsabi sa kanya yan, walang iba kung hindi si Butod. Butod. Okay. Feeling senadora at feeling Diyos ang Butod. Abay, mantakin mo, siya nagmamando sa mga senador kung saan pupunta, kung sa mayorya at sa minorya. So siya mismo ang kumausap kay Jinggoy. At siya mismo nagsabi, ano ba, gusto mo bang kulong o gusto mo bang laya? Kung laya ka, lilipat ka sa minorya. Bakit naun siya? Actually, pumayag na daw itong si Jinggoy. Pumayag na si Jinggoy na ang susunod na Senate President ay si Cheese. Dahil ang gusto ni Butod, si Cheese. Ewan ko ba kung bakit napakalakas nitong si Cheese kay Butod, no? Kilala ko naman yan si Cheese since high school. Siguro naman hindi niya papatulan yung Butod na yan, no? But anyway, bagamat halatang halata na feel siya ni Butod, no? Pero in any case, pumayag na raw siya ni si Cheese. Ang problema, wala naman daw numero si Cheese. Dahil hindi raw pumayag itong si Tito Sen, at saka si Tuta Sen, at saka itong si Panfilo. So, ang sabi nila, dapat daw si Sherwin. Ang sabi naman ng karamihan, paano nga magiging Senate President ang Sherwin? Hindi nga abogado. Siya magiging presiding officer ng impeachment. Ano na lang ang sasabihin ng taong bayan sa kanila? Napipili sila ng isang tao na wala namang kaalam-alam sa batas para maging presiding officer. Nandiyan na nga si Ontiveros na talagang nagwawala, nagkakalat dahil kung ano nung ginagawa ay hindi naman alam ang batas. Gagawin mo bang presiding officer sa impeachment ang Vice President, ang isang non-lawyer? Kaya nagalit na raw itong si Butod at sinabi, sige, kulong ka. Ang sa akin lang, mga senador, ba't naman kayo pumapayag na tinatrato kayo ng ganyan ng isang wala namang kahit anong mandato galing sa taong bayan? Hindi naman siyang hinala na taong bayan at hindi naman mananalo yung asawa niya kundi dahil din kay BP Sara. Sana wag kayong magpatulak-tulak dyan sa Butod na yan. Mantakin mo, siya mismo ang kumukontak sa mga senador kung sino dapat maging Senate President nila. Anong karapatan niya? Ni barangay captain, di nga mananalo yan eh. Tapos, kung utos-utusan niya mga senador, ganun na lang. Wag naman po. Kaya ngayon, importante talaga yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Ang pinaglalaban niya, yung integridad, yung reputasyon ng Senado sa kasaysayan ng Pilipinas. Wag naman po natin na gawing parang doormat ng Butod ng isang tao na hindi mahala ng bayad ang Senado. Bakit ang magdedesisyon kung kakasuhan o hindi ang mga senador at bakit ang desisyon nila kung sino susuporta ng Senate President ang siyang magiging determinant ang magsasabi kung ang isang senador ay makukulong o hindi. Kaya ako, hindi ko alam kung talagang kumita itong si Jinggoy, no? Alam mo naman, parang Jinggoy, pasensya ka na ha. Love kita, pero alam mo naman, pangatlong kaso mo na yan, no? Hindi ko maintindihan bakit pangatlong kaso mo na ito, no? Na puro graph ang kaso mo, no? So hindi ko alam kung anong katotohanan diyan. Ang problema, ang nagdawit sa iyo dating city engineer ng tatay mo nung naging mayor si President Erap diyan sa Maynila, no? 'Di ba? Yung Yusek na yan ngayon ang nagdadawit sa iyo, no? So parang may malapit na relasyon. Pero sa akin, ang importante talaga, kayong mga senador, huwag yung papayagan yung mga wala namang mandato na maghari-harian. Senador kayo ng bayan. Yan yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Pangalagaan nyo naman ang integridad at reputasyon ng Senado. Sinasabi nila na nasisira daw ang reputasyon ng Senado dahil kay Alan Peter Cayetano. Hindi po. Kung si Alan Peter Cayetano, siya na lang naninindigan laban dyan sa Butod na yan, laban dyan sa mga bangag na yan. At kinakailangan naman yung mayorya ng Senado kampihan ng taong bayan dahil yan po talaga ang balor ng Senado sa ating demokrasya. Sila talaga ang ating tinitingala na magdedepensa sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na kung merong mapag-abusong presidente at esposo na mapang-abusong presidente na mukhang mas mapang-abuso pa dahil nagpa-power tripping. Parang lahat na lang ang gusto niya luluhod sa kanya. Pwede ba yan? Wag naman po. Yan talaga ang dapat gawin ng mga senador. Protektahan yung kanilang institusyon dahil kung hindi, kung sila ay talagang sunod-sunuran lamang sa Butod, wala nang silbi ang ating Senado sa ating demokrasya.
Well, anyway, sa tingin ko naman dapat malaman niyo ang totoong kwento dito tungkol kay Jinggoy kaya minabuti kong ikwento na sa inyo. Pero ang ating moral lesson, talaga umaabuso na po yung mag-asawang yan. Talagang pati ang ating sistema ng batas, ating sistema ng katarungan, ginawa ng sandata para sirain ang lahat ng kalaban dahil ang gusto talaga nila mapa sa kanila ang Senate President nang sa ganon mapabilis ang pag-aalis kay Inday Sara Duterte bilang Vice President at pag wala na si VP Sara as Vice President, merong perpetual disqualification, hindi makatakbo. At kung hindi nila mapapaalis si VP Sara dahil kahit ano namang gawing panunulak dyan ni Butod, tingin ko walang 16 senators na boboto para tanggalin si Inday Sara, nandun na nga yung plan B nila, yung binuking at pinatotohanan mismo ni Ping Lacson na talagang magkukonvene ang Senate President at saka ang House Speaker as Constituent Assembly. Kaya nga importante kay Butod at sa kanyang asawang Bangag kung sino ang Senate President. Kasi nga, wala namang buto-butuhan yan kung sila magko-convene as Constituent Assembly. Yan ay joint call lamang ng House Speaker at ng Senate President. So basta ang katapatan ng House Speaker at Senate President ay nasa Bangag at ang kanyang Butod na asawa, ay nako, magko-convene po yan at CONAS at magkakaroon talaga ng express train para sa CONAS na magkakaroon talaga ng term extensions sa lahat ng mga congressman at senatong at pati na sa nakaupong Bangag na presidente. Jinggoy, ilabas mo na ang video ng pagmamando ni Liza Satanas. Liza Satanas, hindi ko kilala ang taong ito. Sino ba yung Liza Satanas? Pagmamando ni Liza Satanas sa iyo nung kinausap kanya para bumaliktad. Okay? Sa statement, pahayag ni Senator Jinggoy bago siya nag-surrender sa PNP kahapon, binanggit niya yan na ibubulgar ko sa mga susunod na araw ang mga tangka nila o mga ibang tao na kumbinsihin siya para bumaliktad, umalis sa Brave 13 majority at hindi itutuloy ang kanyang kaso. So kinumpirma niya yung pahayag ni Senator Marcoleta. Naunang nagsalita si Marcoleta, sabi niya, minuto, oras-oras, araw-araw may tumatawag kay Jinggoy na the only way for him to be safe sa kulungan, walang kaso, ay kung umalis siya sa Brave 13 majority. Dahil sabi ni Senator Marcoleta, ayaw nila, alam niyo na kung nila, yung mga, ayaw nila na magpatuloy yung Brave 13. Gusto nilang mag-collapse ang Brave 13, maagaw ulit nila ang Senate majority para mapigilan ang flood control investigation. Yun lang ang gusto nila. Nagmatigas si Jinggoy. Sabi niya, hindi ako aalis sa Brave 13. Ikulong nyo na ako kung ikulong. Paninindigan ko ang aking prinsipyo. Lalabanan ko ito. Balang araw, malilinis ko rin ang pangalan ko. Kaya sabi niya, abangan sa susunod nga kabanata, yung ibubulgar ko yung mga tao na tumawag, nagkumbinsir sa akin na bumaliktad lang at hindi na ako kakasuhan. So, maganda kung totoo itong post na ito ni Maharlika Buljakan na may video. I don't know kung makita yung, siguro boses lang. Voice recording Boses lang. Papalabas na naman, AI yan. AI generated. Ganun man palagi ang ganun palagi ang depensa. Yung inilabas noon na pulburon video, AI. But bahala na tayo, taong bayan.
na maghusga kung totoo ba yung paratang na pinipiga, kinakasuhan ang mga majority 13 senators para umalis sa Brave 13 at makuha nila ang Senate majority para maisakatuparan yung gusto nila. Anong gusto nila? Huwag ituloy ang flood control investigation. Kaya the way it looks, kahit ikinulong nila si Senator Jinggoy ngayon, tuloy pa rin ang Blue Ribbon hearing. Nakaset na June 4. So, wala namang nangyaring kudita kahapon. So, tingin ko, tuloy-tuloy na ito. Kahit ikulong pa nila ang may madagdag na makulong, tuloy pa rin ito. The only way na mapigilan nila ang flood control hearing kung mag-kudita sila, may makuha silang 2 senador sa Brave 13 lilipat. That's the only way na mapigilan ang hearing. But it seems, parang wala. Ano lang, hula-hula na lang sila eh. Sa interview kahapon, Senator Rapi Tulfo, sabi niya, may 2 daw na taga-majority na lilipat. Hindi naman niya pinangalanan. Anong basihan niya? Bakit lilipat? Body language lang daw. Oh. Sa tingin ko, at this time, nagkagipitan na, nagkasubuan na, wala nang lilipat dyan. Yung suporta ng majority senators kay Senator Jinggoy, grabe, kapon sinamahan nila. 8 majority senators ang sumama. Ang hindi lang nakasama is of course si Bato dahil nagtatago at saka yung absent daw kahapon, I don't know how sure. Absent itong si Senator Ligarda, Senator Escudero at Senator Joel Villanueva. Kaya hindi sila nakasama sa ano. So may nabasa akong post ni Professor Malutikia noong 1989, ganyan na naman. May warrant of arrest si Senator Juan Ponce Enrile. Cory administration pa ito. Warrant of arrest niya dahil daw na-involve sa kudita. So, pinigilan ni then Senate President Jovito Salonga yung pag-arrest. Ang NBI director pa noon is si Mayor General Alfredo Lim. Malapit yan kay Cory. So, pinigilan kahit ipinakita ni NBI Director, Mayor o General Lim yung warrant of arrest ni Senator Enrile kay Salonga, hindi pa rin pumayag si Senate President Salonga. So wala silang nagawa. Until nag-decide si Senator Enrile na mag-surrender na lang sa NBI. So, nakulong siya pansamantala. But later on, nilabanan nila yon, kaya noong 1990, dinismiss ng Supreme Court yung warrant of arrest. So parang binaliwala. Kaya nakalabas sa kulungan si Senator Enrile. So sana ganyan ang mangyari. Laban lang po Senator Jinggoy at Brave 13 Senators.